natutuwa na maharap ko ang mga estudyante sapagkat dati akong teacher, teaching social sciences and mathematics. Ay kaya lang I have to leave that profession sapagkat ako ay naging pastor. Amen. Amen. Kung kaya ako ay namiss ko rin na itong mga estudyante. It's nice to deal with the students. Amen. But anyway, sabi nga ni Pastor Flor, ang pangalan ko ay Pastor Lito, pero ang tunay kong pangalan ay Rizalito. Sapagkat ipinanganak ako noong Rizal Day. December 30. 31 of 1959. 30. Rizal Day. 1959. At noong araw ay hindi pa uso ang anti-polio vaccination. Kaya isa ako sa mga biktima ng polio, kaya ako pinay. Maraming pilay noong araw, Pastor. Kaya nagkandamatay na sila, ako lalo na iwan. But anyway, tayo ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Amen. So, can I request you once more to stand up with me as I will read the whole verses. Yan ang tunan, Panginoon, pang-share sa inyo. In Acts chapter 2, beginning verse 6. Hindi ko naman babasahin lahat, para makatipid tayo sa oras. Christ. Now, when they heard this, they were pricked in their heart, and said unto Peter and to the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do? Then Peter said unto them, Repent, and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. For the promise is unto you, and to your children, and to all that are afar off, even as many as the Lord our God shall call. And with many other words did he testify and exhort, saying, Save yourselves from this untoward generation. And they that gladly received his word were baptized. And the same day they were added unto them about 3,000 souls. Ito lang muna tayo. Let us pray. O Holy Spirit of God, bigyan niyo po ng pananalita ang inyong lingkod. Sapagkat ang inyong lingkod, mamagitan niyo, Panginoon, Pastor Flor ay natasang mangaral ng iyong salita dito sa mga estudyante. You bless the students of God. At itong salitang ito ay maging makatotohanan sa bawat isang nandito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Magkakapo na po tayo. Siguro ako kayo mababay po natin dito. But anyway, mamaya na ako makupo. But anyway, sabi po rito, sa verse 36, Therefore let all the house of Israel know assuredly. At sapagkat ang audience, of course, na Apostle Paul noon ay mga Israelites. Pero hindi lang dapat ang mga Israelites ang makarinig nito, kundi ay tayong lahat. So, therefore, let all the house of Israel, let all the Filipinos know assuredly that God had made that same Jesus. So let all the people, let all the Filipinos knows that Jesus Christ was crucified. Dapat daw malaman ng lahat ng tao. Kaya ako ay nangangaral sa mga mangyan, lahat ng tao. Dapat malaman nila na si Kristo Jesus ay ipinako sa cross at siya ay Panginoon at Kristo. Para bang ipinaliwanag dito
that Jesus Christ ay ipinako sa cross, namatay, inilibing, at nabuhay naman uli. Amen. So bakit kaya? Siyempre, alang-alang sa ating kaligtasan. Amen. At yung mga nakapakinig doon, now when they heard this, they were pricked in their heart. Noong napakinggan nila, nakapakinig sila ng tungkol sa Panginoong Hesus, ay parang nagulumihanan ang kanilang puso. Their hearts were troubled. Siyempre, Word of God ito. This is life. Word of God is alive. The Word is a spirit. This life. Nakalab talaga ito sa atin. Kaya nga ang sabi, for the Word of God is quick and powerful and is sharper than any two-edged sword. Ang salita ng Diyos ay tumatalab sa ating mga puso. Tinalban ng salita ng Diyos ang mga nakapakinig ngayon. Na ever since ay hindi pa sila nakakapakinig tungkol sa Panginoong Hesus. Kaya nagulumihanan sila, they were troubled. Kung kaya't sila ay nagtanong, and said unto Peter and to the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do now that we have learned that Jesus Christ was crucified, that Jesus Christ was buried and rose again? What shall we do? Anong gagawin natin ngayon? Ay, di ba, yung mga ako, dada akong Katoliko eh. Gala ko sa pamilya Katoliko. Baliwala din sa kanila eh. Na si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo eh. Ay ngayon, nalaman na natin na si Jesus Christ ay namatay sa krus ng Kalbaryo. What shall we do? I appreciate those people na nagtatanong kung ano ang gagawin. Amen. Kaya ang sabi nito, then Peter said unto them, Repent! Amen. Magsisi tayo ng ating kasalanan, sapagkat lahat ay nagkasala. The Bible says, For all have sinned and come short of the glory of God. Amen. All are sinners by nature. At ang sabi sa Romans 6:23, di ba? For the wages of sin is death. Kamatayan. So anong gagawin natin? Repentance. Repent. Para mapatawad tayo ng ating mga kasalanan. Sabi dito, Everyone in the name of Jesus Christ for the remission of sins. And ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Pag inamin natin na tayo ay makasalanan, at sumampalataya tayo na si Kristo Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo, at nagsisi tayo ng ating mga kasalanan, ililigtas tayo ng Panginoon at mapapasa atin ang banal na Espiritu. Amen. By the way, mga minamahal kong estudyante, ako yung unang nakapakinig ng mensahe in 1984. Nagtatrabaho ako nung araw kasi ang tinapos ko una ay economics. Ako isang contractual economic researcher. At yung aking tiyahin ang unang naligtas. At napansin ng tiyahin ko na ako ay masyadong problemado sa buhay. Walang kapayapaan because at the time, I have no Jesus Christ in my life. I was living in a troubled life. Siyempre nga, mayroon akong kapansanan eh. Kaya sabi nung tiyahin ko dito, why don't you attend our Bible study? Pero at the time, aking
aking kinukumbinsi ang sarili ko na walang langit, walang impyerno. At sabi ko, kung talagang mayroong Panginoon Diyos, ay bakit ako pa ang napilay? Sa dami-daming tao sa buong daigdig, ay bakit ako ay napilay? But anyway, pag-start Bible study ng Huwebes, ay sinasadya kong hindi ako umuwi kagad sa aming bahay. Sa bahay ng tiyahin ko. Standby muna ako sa Quiapo, inom muna ako ng beer. Pag mga alas 11 na, uwi na ako. At pagdating ko doon, sabi sa akin ng tiyahin ko, sayang lito eh. Hindi, wala ka sa Bible study. Ang ganda ng mensahe ng pastor, one of the preachers of Pastor Abante. Yun ang aking palaging ginagawa. But one time, talagang mahal ako ng Panginoon. Nakalimutan ko na Huwebes. Pagdating ko sa bahay, nandun na yung mga preacher ni Pastor Abante at yung mga staff. Sabi ko, ay Huwebes pala. At pumunta na ako doon sa aking kwarto at tinawag ako ng tiyahin ko doon sa sala. And I attended the Bible study for the sake of my aunt. Not for the sake of God. Dahil siyempre, anong sasabihin ng tiyahin ko? On February 1984, the preaching of the preacher is dead. Napakarami mong problema sa buhay. Hindi naman niya ako kilala. Doon ako sa sulok eh. Baka bukas mamatay ka o bukas makalawa mamatay ka. Alam mo na ba kung saan patutungo ang iyong kaluluwa? Pag hindi mo pa alam, impyerno ang punta mo. Why don't you receive the Lord Jesus Christ as your own Lord and personal Savior? Pagkatapos ng Bible study, pinag-isipan ko rin, mayroon naman tayong isip. Diba? Mayroon tayong isip. Sabi ko, paano nga kung totoo? Kung walang impyerno, okay lang. Pero paano kung mayroon? Tama. Kung halimbawa, ang ating basyan ay panay baka sakali. And then, the following Thursday, sinadya ko talaga na umuwi ng maaga. Nakinig uli ng Bible study. At nung nag-invite yung preacher, sino sa inyo ang nais tumanggap sa Panginoon at tagapagligtas? Ako'y tumaas ng kamay. Pinasunod ako sa panalangin. February of 1984, when I received the Lord Jesus Christ in my hand as my own Lord and personal Savior. Amen. At noong tinanggap ko ang Panginoong Hesus, kakaibang kapayapaan ang aking naranasan. Di ba? Pag tumanggap kayo, mga Christians na kayong mga naka-uniforme. Mga micro-walk. Ano yun, nag-inatid lang. Pero hindi pa pero tumanggap na sila sa Panginoon. Amen. Ako'y tumanggap sa Panginoon, kakaibang kapayapaan ang aking naramdaman. Noon hindi ako makatulog pag hindi ako nakakainom ng beer, walang kapayapaan eh. Noon ako'y nasa bandoon, rumblong. Masaya lang ako pag nakakainom ng tuba eh. At pagkanta-kanta kami ng barkada namin. O kay sarap ng mabuhay sa daigdigan, lalo na kung kapiling ang mahal sa buhay. Masaya lang. Pag wala na, lukot ulit. Pero nung nasa akin ang Panginoong Hesus, o hindi, wala nang inom ng beer, pero mayroong kapayapaan at masaya ang buhay ko. Mula nung tinanggap ko si Hesus, hanggang ngayon. Amen. Nasa atin ang kapayapaan. Nung tinanggap ko ang Panginoong Hesus. At mayroon pa tayong banal na Espiritu. And we shall receive the gift of the Holy Ghost. Amen. Verse 39, for the promise is unto you, unto your children, unto all that are far off, heaven, as many as the Lord our God shall call. For the promise is unto you. Amen.
Pag tinanggap mo si Jesus na Panginoon na tagapagligtas, at nasa iyo si Kristo, at ikaw ay Christian, God will have a promise to you. Amen. Kaya nakalagay dito, for the promise is unto you. For the promise is unto you. Pag tinanggap mo ang Panginoong Yesus, God made a promise unto you. And remember, our God is not a promise breaker. Right. Tama. Amen. Hindi sa mga politisyan. Hindi sa politician, di ba ang politician, pangako ng pangako. Nung nanalo na, Mayor, asan ang pangako ninyo? Ikaw naman, nangako, tutuparin ko pa. Bira kayo. Pero ang Panginoon may pangako. Oo. Kaya ako, pinagpala ako ng Panginoon. Amen. Kaya Kristiyano ako. Right. Pinagpala ako. Biro mo, may kapansanan ako. Alam mo, noong araw, ang mga may kapansanan, parang hindi ganong pansin sa lipunan. Oo, tama yan. Buti pa nga ngayon, recognize ng gobyerno ang PWD. Right. Pero ako nung ako'y naging Kristiyano, pakiramdam ko, wala akong kapansanan. Wow. Amen. Hindi, saya po eh. Sabi ko, masayang, sana lahat ng PWD ay magtanggap sa Panginoong Isus. Kaya i-evangelize ng mga PWD sa mundo eh. Wow. Kaso lang, titigas ang mga ulo. Ang PWD na nga, titigas pa ang ulo. Oo. For the promises unto you. And mind you hindi lang sa inyo. Pati sa inyong magiging anak. Wow. Amen. Unto you, children. Kaya maging mga anak ko pinagpala eh. Balang araw, maging adult kayo, pag kayo mga Kristiyano kayo dito, di ba? At yung mga magiging Kristiyano pa, at nagkapamilya kayo someday. Pero please, kayo mga estudyante, huwag mo na kayong mag-estudyante. Oo. Tapusin mo ng pag-aaral Kayo mga estudyante kayo, di ba? Kaya estudyante ka, professional. Ano yung ka? Graduate na. Talagang kayo mag-girlfriend pagtapos na, kaya nagtrabaho na. At kayong mga babae naman, huwag mo na kayong magtanggap ng manliligaw habang kayong mga estudyante pa. Basahin mo na yung whole Bible. Para hindi pariwara ang buhay ninyo. Maglingkod muna Nakasama kayo din sa yung abas, Panginoon. Genesis to Revelation. Mahalin nyo muna ang Panginoon, ha? Amen. Pagpapalain naman kayo ng Panginoon eh. For the promise is unto you and your children, and to all that are afar off, even as many as the Lord our God shall call. Yung mga tumanggap sa Panginoong Isus, sila yung mga tinawag ng Panginoon. Amen. Anong palatandaan na ang isang tao ay tinawag ng Panginoon? Hindi tumanggap siya sa Panginoon. Inamin niya na siya ay makasalanan at nagsisi siya ng kanyang kasalanan. Next! And with many other words did they testify and exhort, saying, save yourselves from this untoward generation. Students, this is now the untoward generation. Oo. Ito na yung untoward generation. Henerasyon na hindi na kumikilala sa Panginoon. Ito na yung henerasyon na wala nang pakialam sa Panginoon ang mga tao. Ito na yung mga panahon ng millennials. Kayo ay millennials, di ba? Mabuti na lang, karamihan sa inyo naging Kristiyano pa. Mahirap nang maging Kristiyano sa panahon nito. Kayo ay mga millennials. Ako naman, millennials. Kung kayo ay millennials, ako ay millennials. Kasi ano na ako, 64 na ako eh. Pamali-mali na. Senior na eh. Pamali-mali na kami. Kaya millennials na kami. But anyway, save yourself. Kaya pag kayo ay tumanggap sa Panginoong Isus, as if
you are saving yourselves from this evil and untoward generation. Ay, anong pinagkakabala ng mga kabataan ngayon? Cellphone, di ba? Oh. They cannot live without cellphone. Right. But they can live without God. But without cellphone, no. Lahat ng mga tao ngayon, lahat ng kabataan may cellphone. Addict sila doon. Kaya sila, napupuyat na sila. Napupuyat na sa kakakape. Hindi naman yung kapeng great taste. Sila ay napupuyat sa kape Facebook. Kape. Pero yung great taste, Nescafe, hindi nakakapuyat yun. Papatulog ko pa nga yun. Anong klaseng kape yung nakakapuyat? Kape Facebook. Kape. Dahil, yan na sila. Sabi nila, hindi na kailangan ng Diyos. Dahil lahat ng kailangan nila ay nasa cellphone na. Nasa YouTube. Kailangan nila ang guidance, YouTube. Kailangan nila ang magpapray pa ba sila? Panginoon, patnubayan niyo po ako, gamayan niyo po ako. Ay, nasa cellphone na. Ano ang mga untoward generation ngayon? Ito na yung henerasyon na wala ng respeto sa magulang, ang mga kabataan. Gusto ng mga kabataan, hindi na sila pinapakialaman ng kanilang mga magulang. Gusto nila ay liberated. Ito na yung henerasyon na nag-aasawahan ng parehong lalaki. The untoward generation. Di ba parehong lalaki? Magsuta. Untoward generation yun. Biro mo, sa ngayon, sa 10 lalaki, bading yung isa. Ilan bang lalaki kaya dito? Huwag ka may bading dito. Ako ay awayin mamaya. Say yourself! Untoward generation, ang ating susundin ng Bible. Amen. Para hindi tayo mapahamak, mapapariwala tayo. Sa ngayon, then they that gladly receive His word were baptized. Yaong masaya na tumanggap sa kanyang salita. Dalawang ibig sabihin ng word dyan. Una, ito, the word of God. Pangalawa, Jesus Christ is a word. Diba? Sabi doon, sa John chapter 1, verse 1, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh and dwelt among us. So yaong masaya na tumanggap sa Panginoong Hesus. Masaya talaga. Di ba kayo tumanggap na sa Panginoon? Uniform na kayo. Anong course ninyo? BSIT, Bachelor of Science, Information Technology. Mga IT. Information Technology. Ay, itong naka-solid ako. Cream. Tumanggap na kayo sa Panginoon, di ba? Pati ikaw, tumanggap na. Tumanggap na kayo. Masaya pa kayo tumanggap? Baka naman napipilitan lang. Baka naman ang nag-invite sa inyo dito, yung mga crush nyo lang. Hindi naman. Masaya. Amen. Yung masayang tumanggap sa Panginoon, yun ang binabautismuhan. No? Then they that gladly receive His word were baptized. Amen. Pero kung hindi ka nasisiyahan, ay hindi ka pinipilit na bautismuhan. Bautismo ko na. Pero pag ikaw masaya, tumanggap na. Alam mong nasa iyo na ang Panginoong Hesus. At pag ikaw ay inalok ng bautismo, masaya ka. Talagang papabaptize ka. Kaya na ako'y nasa Romblon sa banto ng Kohonan ng Misyon.
Yung mga tumanggap ko, talagang nung dalhin ko na sa dagat, pasayaw-sayaw pa sila sa sobrang saya eh. Oh. Then they that gladly receive His word were baptized. Sapagkat, palatandaan yon na tinatanggap mo talaga itong salita ng Diyos. Itong Bible. Amen. Kami sa aming reliyon Katoliko noon, wala kaming Bible. Ang binabasa pag mahal na araw ay Pasyon. Takot kami sa Bible. Noong tumanggap ako sa Panginoon, tinatanggap ko ang Bible. At tinatanggap ko si Jesus Christ. Kaya nagpabaptize. Walang pagkakaiba doon sa kinakasal. Ikaw, babae, masaya ka ba? Tinatanggap ang lalaking ito? Opo, pastor. Talaga? Kahit ganun ang itsura niya? Hindi ka magsisisi? Opo. Opo. Ayun, kinakasal na sila. Oh. Masaya. Ganun din dito. Kaya kayo, tumanggap na kayo sa Panginoon, hindi ko kayo baptize, no? At kayo ay masaya sa pagtanggap sa kanyang salita sa Panginoon, magpapabaptize kayo. Pero kung hindi kayo masaya, hindi kayo babautis mo. Kasi dito walang sa pilatan. But anyway, yung mga nagsitanggap. At sila ay added, sila ay napabilang doon sa church ng Panginoon. Doon sa body of Christ. And they were added unto them about 3,000 souls. Kayo mga estudyante, tumanggap sa Panginoong Hesus, hindi doon nagtatapos ang pagtanggap. Maaaring pupunta ng langit sila, kayo. Tumanggap sa Panginoon. Pero hindi doon nagtatapos yun ang istorya. May baptism pa. At pagkatapos na bautismuhan, kagaya nitong karamihan dito, ng mga estudyante, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine. Tuloy na yun sa apostles' doctrine. Ano ba yung apostles' doctrine? That is the doctrine also of the Lord Jesus Christ. That is the doctrine of the Bible. Papatuloy na sa pagbabasa ng Bible. And in fellowship. Kaya nagpe-fellowship tayo eh. Fellowship, may mga fellowship na yan eh. And in breaking of bread. Of course, word of God din ito. Breaking of bread. And then, prayer. Hindi nagtatapos sa pagtanggap sa Panginoon. Sakaling may tumanggap dito, hindi nagtatapos doon. Itutuloy niya yan sa pag-aaral ng salita ng Diyos at panalangin. Wala nang tigil ang panalangin, di ba? Kayong mga baptized ng mga estudyante, nagpe-pray ba kayo araw-araw? Amen. Ako, mula nung ako'y naligtas, hanggang ngayon, hanggang sa pagbalik ni Jesus, nagpe-pray ako. Prayer. Ay kami nung mga Katoliko pa nga, gabi-gabi kami nagpe-pray. Sa ulado kong lahat ng mga panalangin ng Katoliko ha. Our Father, Lord, in heaven, hallowed be thy name, in the Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Hail, Holy Queen, Mother of God, and so on, so on, so on, and so on. The Apostles' Creed, ang dami namin. Santo Rosario, Misericordis, Ora Pro Nobis, Antiman Santa Cruz, ang nagbawa, Diyos namang sa gano'n naman. Dami namin panalangin. Ang dami naming sign of the cross. Ay lalo pa ngayon, ako yung naging Kristiyano. So yun yung tunay na panalangin nakakarating sa Panginoon. Ang panalangin namin nung araw, hindi nakakarating sa Panginoon. Hanggang dito lang sa kisame ni Gobernador. Ang panalangin. Kaya sabi dito, and in prayers. At alam na natin ito. And then sa last, in verse 47, praising God. Tuloy ang ating pagpupuri sa Amen. tuloy. Sapagkat sa langit, wala na tayong gagawin kung dahil magpuri sa Panginoon.
ay kung hindi ka magsasalay, magpuri dito sa lupa. Baka sa langit, nandun ka na sa langit. Ay tamad ka pa rin magpuri sa Panginoon. Dahil ang langit, yung ating permanenteng tahanan. At doon, panay pagpupuri. But anyway, praising God and having favor with all the people. Kinakailangan tayong mga mananampalataya sa Panginoon ay pabor sa atin, ang mga tao. Hindi tayo nang-aaway. Hindi natin kaaway ang mga kaklase. Hindi natin kaaway ang mga kapitbahay. Hindi natin kaaway si Mayor. Hindi natin kaaway ang mga taga-barangay. Favor with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. Ang sabi ng Panginoon, maraming maliligtas. Ang church nga noon, halos araw-araw may naliligtas eh. Kaya ang gawa ng ating mga churches, kami mga pastor, walang ginawa, kundi ay mga matupad ang nakalagay sa Bible na mayroong maliligtas. Bakit mayroong maliligtas? Because mayroong tagapagligtas na si Jesus Christ. Amen. Ikaw na ba, sir? Amen. Amen. Thank you. Palakpakan natin si Pagkabuto. So, yun na. Napakaklaro na mensahe ng Panginoon. Na kung saan sana bawat isa sa atin, especially sa gabing ito, meron po tayong first time visitors. Taas po nga natin yung ating kamay. Mga first time.